Meron tayong ash emission activity between 11:52 to 12, so more than 2 hours. And huminto to, and then ngayon meron na naman ongoing 2:53 ash emission activity ulit. Pero hindi naman masyadong mataas, nasa 300 meters lamang. 2 beses na bumuga ng abo ang bulkang Kanlaon ngayong araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, umabot sa 800 meters ang ash plumes ng bulkan at papunta sa west-northwest. Sa nakalipas na 24 na oras, nakapagtala rin ng PHIVOLCS ng 33 volcanic earthquakes at 1,931 tons per day na sulfur dioxide. Ayon kay DOST PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, hindi pa nila tukoy kung senyalis ito ng mas malakas na pagsabog ng bulkan. Maaari din anyang fluctuating activity ito ng Mount Kanlaon. Simula noong December 9, umabot na sa mahigit 180 beses na bumuga ng abo ang bulkan. Pinakamataas noong April 8 na umabot sa 4,000 meters ang taas ng ibinuga nitong abo. Samantala, inatasan ng Office of Civil Defense ang lahat ng mga provincial at city disasters sa Negros Occidental at Negros Oriental na maigpit na imomonitor ang lahat ng mga aktibidad malapit sa paligid ng bulkan ngayong long weekend. Ipinagbabawal ang trekking at anumang uri ng pilgrimage malapit sa bulkan, lalo na sa loob ng 6-kilometer danger zone. Inatasan din sila na i-activate ang kanilang incident management teams at manatiling naka-high alert para sa mabilis na pagresponde sakaling pumutok ang bulkan. Huwag silang pumasok inside the 6-kilometer danger zone kasi po again, nasa alert level 3 and pwede pong magkaroon ng malakas na pagsabog bigger than the April 8 and the December 9 eruption. Pwede magkaroon ng pyroclastic density currents and yun yung iwasan natin na mangyari. So kahit if we stay outside the 6-kilometer danger zone, para po yan sa ating kaligtasan. Paalala ng PHIVOLCS sa publiko, huwag magpakampante dahil may posibilidad pa rin na pumutok ng mas malakas ang bulkan. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.